Dumayo naman tayo sa Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Dito, may nakatayong puno na mas matanda pa kaysa sa kwento ng kanilang bayan mismo. Since ang Almasiga tree ay isa na sa mga trees po dito sa Pilipinas na it became endangered, More or less mga 400 na lang ng Almasiga tree, matured Almasiga tree, ang matatagpuan dito sa Pilipinas. Ang Almasiga o Agathis philippinensis ay karugtong ng pine family. Umaabot ng 60 metro ang taas nito. Nabubuhay ng hanggang 1,000 taon. Ang resin nito ay ginagawang varnish, lacquer at linoleum. At sa international trade, kilala ito bilang Manila Copal. Ipinapadala sa France, Germany, Japan, Spain at Switzerland. Isa ito sa pinakamalaking dollar earner ng ating bansa pagdating sa forest products. Binibili siya hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi sa ibang bansa. Sa mga nakalipas na 3 o hanggang 5 dekada, mas lalong naubos ang Almasiga. Bakit nga ba napabilis ang pagkalipol at naging endangered na rin ang Almasiga tree? Ito ay dahil sa mga poacher at mga katutubong natutong magbenta na rin ito. Ang buyer nila, umaakyat sa kabundukan at nabibili ito sa murang halaga, 22 piso o 22 pesos kada kilo. Pero sa ibang bansa, kapag naproseso na, umaabot ito ng $60 hanggang sa $600 kada kilo. Pero karamihan sa ating mga elders na mga katutubo, bawal itong putulin. Sagrado ito. Ang resin na nagmula rito ay ginagawang insenso para sa panalangin, para sa kanilang mga seremonya, sa kanilang pananalangin, paglilinis ng kalooban at sa kanilang mga ritual na nakapagpapagaling. Ang isang relevance ng Almasiga tree, lalo na sa mga katutubo, ay considered siya na sacred. Hindi lang dahil sa tayog ng kanyang paglaki, kung hindi yung resin kasi na lumalabas sa kanya, na ang tinatawag naman nila copal, ay may amoy na ginagawa nilang insenso. So sa mga katutubo, yung mga ninuno natin na nakatira malapit sa mga Almasiga tree, ay tabu sa kanila kung puputulin nila yon kasi considered nga na sacred. Hindi na umaabot sa hustong dulang ang ating mga Almasiga tree. Bata pa lang, nasusugatan na sila. Kinukuhanan agad ng resin. At sa pagkuha ng resin, kailangang malalim ang hiwa bago lumabas ang mga resin o dagta nito. So, ang nakakalungkot lang po about sa Almasiga tree is that bata pa lang ay napuputol na siya. Ang dahilan nun ay yung resin niya kasi is hindi gaya ng mga ibang rubber tree na malapit lang sila sa balat. Pero ang resin kasi ng Almasiga tree, kailangan mas malalim ang putol mo or ang sugat bago lumabas yung kanyang resin. Kaya naman, bata pa lang, sugatan na ang mga punong ito at hindi na sila tumatanda at umaabot sa 1,000 taon. Kaya mahigpit na ngayon ang ating batas. Protektadong puno ito sa ilalim ng Revised Forestry Code, Presidential Decree 705. Ang iligal na pagputol o pagbenta ng Almasiga ay isa ng krimen. May multa, may pagkakulong, binabantayan ito ng DENR. Bawat binhing bumabagsak sa puno, kinukuha nila, inaalagaan, itinatanim. Layunin nila, isang buong bundok muling magkakaroon ng mga puno ng Almasiga. Ngayon, marami na rin kaming naipunla na Almasiga seeds. So may mga seedlings na kami, more or less mga 1 foot ang taas niya, na yun yung mga gusto namin na itanim dito sa Taal Mountain. Kaya't nang pangalanan nila ang kapihan, iisa lang ang layunin, itanghal ang puno sa gitna ng lahat.
Kaya po namin ginawang Cafe de Almasiga at Rio Tutars dahil po gusto namin na ma-highlight itong Almasiga tree. Ngayon, hindi lang ito basta kapihan lang. Isa itong santuaryo, isang landmark kung saan pagpipitagan ang isang puno na sagrado. Sa ilalim ng punong ito, makakapagpahinga ang mga turista at makakainom ng masarap na kape. Pero higit sa lahat, ang bawat Pilipinong dadalaw rito ay matututo at makikilala ang Almasiga tree. Mabibigyan ng pagpapahalaga. Ngayon, it's not all about the revenue that we are after. Pero natutuwa kami kung halimbawang magpo-post sila sa Facebook at pinipicturean nila kung ano ang Almasiga. Isang puno na pamana, ang Cafe de Almasiga, ipinangalan sa punong hindi lang matayog kundi isang sagrado. Ako si JD Mapilis ng Agri sa Agri, naghahandog ng kaalaman, inspirasyon at oportunidad. Magandang araw po. Ako po si Pastor Dominador Ubaldo at ang aking may bahay si Sister Joy Rio Tutar Ubaldo. Andito po tayo ngayon dito sa Malicos, Santa Fe, Nueva Vizcaya, kung saan ito po ay nagsimula ang kwento ng Cafe de Almasiga noong pong taong 2011. Nagkaroon po kami ng mga panahon na nag-conduct ng mga mission, medical mission po dito sa lugar. Until such time na na-meet po namin si Mr. July Espera. Ang Almasiga tree po ay isa sa endangered tree dito sa Pilipinas na kung hahanapin po natin sa Google ay more or less mga 400 na lang ng Almasiga tree, matured Almasiga tree ang matatagpuan dito sa Pilipinas. So naging sentro po siya ng cafe na ito. Unang-una dahil dun sa height niya, hindi ko po alam kung merong ganito kalaki na height na narating ang isang Almasiga tree dahil nga lagi itong pinuputol dahil ang resin na nakukuha sa kanya ay napakamahal. Binibili siya hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi sa ibang bansa. Ang isang relevance ng Almasiga tree, lalo na sa mga katutubo, ay considered siya na sacred. Hindi lang dahil sa tayog ng kanyang paglaki, kung hindi yung resin kasi na lumalabas sa kanya na ang tinatawag naman nila copal ay may amoy na ginagawa nilang insenso. So sa mga katutubo, yung mga ninuno natin na nakatira malapit sa mga Almasiga tree ay tabu sa kanila kung puputulin nila yon kasi considered nga na sacred. Kaya po namin ginawang Cafe de Almasiga at Rio Tutars dahil po gusto namin na ma-highlight itong Almasiga tree. Na yung mga ibang nakakakilala po kung ano ang Almasiga tree, hindi naman ho sila pumupunta dahil doon sa cafe. Minsan gusto na nilang pumunta kasi alam nila kung ano yung Almasiga tree. Kaya nila pinupuntahan. So maraming mga government officials, lalo na yung mga taga-DNR, taga-Department of Agriculture, na pumupunta dahil dito po mismo sa Almasiga tree na to. So, ang Almasiga tree ay para siyang kapamilya siya ng pine tree, kaya cone din ang kanyang bunga na ngayon dahil namumunga na siya at nakakakolekta na kami ng bunga niya, ay tinatry namin na i-propagate para maitanim dito sa buong Talal Mountain.
ngayon, marami na rin kaming naipunla na almasiga seeds. So may mga seedlings na kami, more or less mga 1 foot ang taas niya, na yun yung mga gusto namin na itanim dito sa Taal Mountain. Ngayon, based dun sa pag-aaral, ang almasiga tree ay umaabot ng 1,000 years. Pero according sa mga taga rito sa Maliko, ang almasiga tree na to na nakatayo sa likod namin ay mga more or less 70 years old pa lang. So, kung tutuusin, kung 1,000 years ang inaabot ng buhay niya, itong almasiga tree natin, kahit gaano siya kalaki, ay baby pa siya. So, marami pa siyang maibubunga na pwedeng ipunla at maitanim dito sa iba't ibang parte ng Maliko. Since ang almasiga tree ay isa na sa mga trees po dito sa Pilipinas na it became endangered, mayroon na po kaming programa na inilunsad ngayon na yung mga kakilala po namin, mga prominent people, ay nagbibigay po kami ng since pinopropagate na namin to, pinapadami na namin, binibigyan namin sila ng seedling para maitanim dito sa area. Lalo-lalo na po, since identified naman na itong lugar na nandito yung almasiga tree, at gusto po namin na mas lalong maalala yung lugar na ito na kinatitirikan nitong malaking puno na ito. So, ang nakakalungkot lang po about sa almasiga tree is that bata pa lang ay napuputol na siya. Ang dahilan nun ay yung resin niya kasi is hindi gaya ng mga ibang rubber tree na malapit lang sila sa balat. Pero ang resin kasi ng almasiga tree, kailangan mas malalim ang putol mo or ang sugat bago lumabas yung kanyang resin. So yun ang dahilan na bago pa lumaki yung mga almasiga tree, masyado na silang nasaktan at hindi na sila umaabot ng mas mahabang taon. Marami na ring mga visitors na pumupunta dito, mga tourists. Minsan may mga mga ibang lahi, mga galing sa ibang bansa o kaya mga Pilipino na umuwi para magbakasyon dito sa Pilipinas. At they see to it na bibisita sila dito sa Cafe de Almasiga. Ngayon, it's not all about the revenue that we are after. Pero natutuwa kami kung halimbawang magpo-post sila sa Facebook at pinipicturean nila kung ano ang almasiga. So yun naman po yung purpose namin. Isa sa mga purpose namin na sana makilala nila kung ano ang almasiga, kung gaano na ka-endangered ang almasiga, at magkaroon din sila ng puso na sila mismo ay magtanim at i-conserve ang almasiga tree. May dagdag ko sa kwento tungkol dito sa Cafe de Almasiga natin. Ang isa sa mga inadapt po namin yung mismong product ng mga katutubo dito. Kasi we have included that yung mga produkto nila kasi na mga coffee bean, yung Arabica coffee, yun po ay binibili namin yung bean, kami na nagro-roast until sa brewing na. So, tagline po namin dyan is from farm to cup. Ang namamahala po dito sa Cafe de Almasiga is no other than our son Hubert, who is the chef. Ito po yung nagbibigay ngayon ng maganda-gandang revenue sa pag-start po niya ng business. Isa din po sa mga highlight po dito sa lugar ng Cafe de Almasiga, yung concept po na nagtayo po kami ng structure dito na ang concept po ay habit house. The purpose na yan po yung concept, it is because yung lugar na ito ay sa panahon po ng mga pag nag-bare months, sobrang lakas po ng hangin dito na kung tutusin, pagka po
hindi po ganyan ang setup ng aming structure, may possibility na baka tatangayin ng hangin yung bubong ng building namin. So, yung concept na Habit House, hindi lang po yung kapihan po yung kinonceptualize po namin dito, pero may mga area din po kami na pwede pong mag-trail, pwede pong mag-trek dito, at hindi lang yan. May mga panahon na rin po na yung mga different churches, dito na sila nagkakandak ng kanilang mga camps, at they spend overnight sa prayers, and of course, yung ibang mga kabataan naman, nagtatayo na sila ng mga tents dyan sa area na kung saan nila pwedeng itayo yung mga tents nila. Pwede rin pong ikasal dito dahil doon po sa tuktok ay overseeing buong San Nicolas and part of Tayug. So maganda po yung area at pwedeng magkaroon ng ceremony ng kasal doon at may mga ikinasal na rin dito. Maganda po na sa mga kaibigan namin, mga kakilala, at saka yung mga nakakapanood po dito po sa aming pagpapakilala sa Almasiga Tree. Pwede naman po, anytime, pwede nyo pong bisitahin ng lugar. And of course, if you want to taste the newly brewed coffee dito sa Cafe de Almasiga, pwede po kayong pumasyal dito at malalasahan ang aming from farm to cup na kape na bagong luto, na ito po ay nagbibigay po ng energy sa lahat ng mga coffee lover na kagaya ko. Okay, so puntahan po ninyo ang Cafe de Almasiga at Rio Tutars para matikman po ninyo ang prepare ni Chef Hubert na mga espesyal na mga pagkain na karamihan din po ng mga ito ay galing na rin po sa Maliko, gaya ng strawberry, yung ating salad ay may strawberry, at meron din po kaming special na tea na dito lang sa mga highlands na kikita, yung Agipas tea with passion fruit, at saka yung talal noodles na ipinangalan dahil ang kinaroroonan natin ay at the foot of Talal Mountain. And of course, yung sabi ni Pastor kanina, yung coffee na galing mismo dito sa Maliko. Nakalulungkot isipin na ang punong ito sa edad na 70 ay parang isang teenager pa lang kung ikukumpara sa ganap na buhay nito. Umaabot kasi ng 1,000 taon ang Almasiga bago ito ganap na tumanda. Dala nila ang kasaysayan ng ating nakaraan, kasalukuyan at hinaharap kung mapapangalagaan lamang natin sila. Isa ito sa ating mga katutubong puno o native trees na nag-aambag ng proteksyon sa ating kalikasan, lalong-lalo na sa ating yamang tubig at mga bukal. Maraming yamang likas ang ating bansa. Huwag nating hayaang mawala ang isa pa dito dahil lamang sa dagdag na kita. Maaari kayong mag-email sa amin kung nais ninyong bumili ng seedlings. Itanim nyo ito sa inyong farm at pangalagaan bilang pamana sa inyong pamilya. Ang pangangalaga nito ay maaaring maging landmark sa inyong bayan. At higit sa lahat, maipagmamalaki ng inyong angkan na may puno kayong sagrado sa inyong sariling lupa. Isang punong maaaring tumagal ng 1,000 taon. Literal na family tree. Simbolo ng inyong ambag sa buhay sa pangangalaga ng isa sa mga endangered na katutubo o native tree ng ating bansa. Ako si J.D. Mapilis ng Agri sa Agri. Naghahandog ng kaalaman, inspirasyon at oportunidad. Don't forget to like and subscribe.